Ang siyam na gintong dragon sa katawan ko ay pinipigil ng lason ng lamig. Tanging sa pakikipagtalik sa babaeng may katawan ng phoenix ay malulunasan ang lason. Sino ka? Gagawin ba natin? Hindi maganda ito. Ang lason ng lamig ko ay sasabog na. Dahan-dahan lang, hindi ko na kaya. Ang babaeng ito ay may katawan pala ng phoenix. Tinulungan niya akong pigilin ang lason ng lamig at naibalik ang lakas ng isang dragon. Kontento ako sa ipinakita mo kagabi. Isulat mo ang anumang halaga sa tseke. Kailanman ay hindi pa ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha. Boss, nalasing po kayo kagabi at nagkamali ng pinasok na kwarto. Ang panauhin sa kwartong ito ay si Lin Feng. Sino ba siya? Si Lin Feng, 28 taong gulang, naghahanda siyang pumasok sa pamilya Ye bilang isang manugang na lalaki. Isang hamak na manugang lang? Nangahas pang hiyain ako gamit ang tsekeng walang pondo. Boss, kailangan niyo bang ipahuli ko siya? Ipadala si Liu Xiangzu. Kapag kumilos na si Liu Xiangzu, ay tiyak na kamatayan o pagkabaldado ang aabutin niya. Ang balitang nawala ang aking unang gabi ay hindi dapat kumalat? Iligpit siya. Masusunod po. Pagbati po, Panginoon. Anong ginagawa niyo rito? Panginoon, ang lason ng lamig sa loob ng inyong katawan ay kumusta na? Pansamantala ng napigilan. Kayo ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Kung may mangyari sa inyong masama, ano na ang mangyayari sa aming 3,000 disipulo? Tama na, may iba pa bang kailangan? Nalaman po ng inyong nasasakupan na ang Dragon Blood Lingji ay lilitaw sa subasta sa Jiangzhou. Ito ay magiging isang mahusay na lunas para mapagaling ang lason ng lamig sa inyong katawan. Sige, pupunta ako para tingnan ito. Aalis na po ako. May pagnanais na pumatay. Kahit hindi kita kilala, ang saktan ang damdamin ng boss ay nangangahulugan ng kamatayan. Paalam sa iyo. Ano? Ano? Hindi maaari. Umakyat na sa pinakamataas na antas ang antas ng panganib ng target. Lahat kayo, sumugod! Ayaw mo pa rin sumuko? Siya. Paano niya yon nagawa? Nasaan na siya? Nawala siya? Hindi ko rin siya nakita. Narito lang ako. Magsalita kayo. Sino ang nag-utos sa inyo na patayin ako? Bilis, hulihin niyo siya. Ang puti pala ng mga binti mo.
Ikaw? Hindi na ako makagalaw. Napansin mo bang hindi ka na makagalaw? Pinindot ko ang mga acupuncture point mo? Bilang parusa. Manatili ka rito ng isang buong araw. Tulong po, pinuno. Talagang nakakatakot ang lakas ng taong ito. Linfeng, anong karapatan mong pumunta rito? Ang tatay ko ay nakipagkasundo sa pamilya Ye para sa isang kasal maraming taon na ang nakakaraan. Napilitan lang akong maging isang manugang na nakatira sa inyo. Linfeng, ang kasunduan sa kasal ay para lang sa matatanda. Wala tayong pag-asa sa isa't isa, kaya huwag ka nang umasa. Huwag kang magkakamali. Wala talaga akong nararamdaman para sa'yo. Ha ha ha. Magpanggap ka? Ituloy mo lang ang pagpapanggap mo. Ang isang basurang tulad mo ay hindi man lang karapat-dapat magbitbit ng sapatos ng anak ko. Hindi po, Ale. May problema ba ang utak mo? Ikaw? Tinawag mo talaga akong Ale. Kung hindi kita tatawaging Ale, ano ang itatawag ko sa'yo? Tatawagin ba kitang mahal ko? Ako? Linfeng, kahit sa panaginip ay gusto mong maging manugang ng pamilya Ye, di ba? May 800,000 piso sa loob ng card na ito, ituring mo na lang na ito ay udyok ng aking awa. Mula ngayon ay huwag mo nang guguluhin ang anak ko. Sige. Ibigay mo sa akin ang kasunduan sa kasal. Ikaw? Ano ang balak mong gawin? Mula ngayon, sa inyong pamilya Ye, ay wala na akong anumang kaugnayan. Naglakas loob talaga siyang makipaghiwalay sa akin? Linfeng, makinig kang mabuti. Ako ang humiwalay sa iyo at ako ang nagkansela ng kasunduan sa kasal. Posible, kayang siya ang Linfeng, kung may lakas ka ng loob, linawin mo ang sinasabi mo. Pakiramdam mo ba hindi mo ako deserve kaya kinansela mo ang kasal natin? Hindi. Tingin ko ay hindi mo ako deserve. Anong sinabi mo? sandali lang. Siya ang makapangyarihang tao sa Jiangcheng, na si Ouyang Tian na gustong sipsipan ng maraming matataas na tao. Master ng palasyo. Huwag mong ibubunyag ang pagkatao ko sa harap ng mga ordinaryong tao. Huwag niyo nang gambalain si Ginoong Lin. Ah, siya ay isang palamunin na manugang lang naman. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang kitid ng utak niyo. Umalis kayo sa harap ko. Ginoong Lin, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Bakit ba si Ouyang Tian ay sobrang rumerespeto kay Linfeng? Master, nalaman ko na nandito si Linfeng sa subastang ito. Hindi pa ba makontak si Pinunulio? Hindi pa po. Hindi napatay ni Pinunulio ang lalaking iyon? O may nangyari kayang masama? Ito pala ang subasta. Nandito ka nga talaga? Master Qin, ano ang ginagawa mo rito Ha? Mukhang hindi siya natatakot. sa subastang ito ngayon? Bakit dumating ang dalawang malalaking tao na ito? Siya ba ang master? Siya ang master ng Zuki na si Qin Fake Sue at si Ginoong Lin Ako ay manugang ng pamilya Ye, na si Linfeng. Ikaw si Ginoong Lin, tama? Maari ba tayong mag-usap habang nagtsatsaa? Pasensya na, pero wala akong oras. Sa susunod na lang. Ha? Bagay sa'yo ang itim na stockings. Isang hamak na manugang lang, anong karapatan mong tanggihan ang master? Nakaligtas siya sa pagtugis ni Pinunulio. At kilala pa niya si Ouyang Tian. Hindi siya ordinaryong tao. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya rito sa subasta. Mga ginang at ginoo, opisyal na nagsisimula ang subasta.
Ang tampok sa subastang ito, ang Dragon Blood Ganoderma. Sinasabing ang bagay na ito ay kayang magpabalik ng lakas sa taong naghihingalo at gawin ding maningning ang mga kababaihan. Ang panimulang presyo ay 800 milyong piso. Diyos ko po, ang taas naman ng panimulang presyo. 880 milyong piso. Ako, si Zhao Dawang, ay nag-aalok ng 2 bilyon at 400 milyong piso. Kaya pakiusap pagbigyan nyo na ako rito. Ito ang presidente ng Zhao Dawang Group. Sa tingin ko sa lugar na ito ay walang sinumang may lakas ng loob na kalabanin siya. Ano ang balak niyang gawin? 8 bilyong piso. Nababaliw na ba ang taong iyan para mag-alok ng 8 bilyon? Simula ngayon, ako na ang hihigit sa bawat tawad ninyo. Grabe, may lakas ng loob siyang hamunin ang lahat ng tawad. Ang mga taong may bilyon-bilyong halaga ng ari-arian, lang ang may lakas ng loob na gumawa niyan. Saan naman kukuha ng ganoong pera si Lin Feng? Anak, ano ba ang ibig sabihin ng hamon na iyan? Ito ang pinakamataas na paraan ng pakikipag-agawan sa subasta. Kahit sino pa ang mag-alok, laging hihigitan nila ang huling presyong ibinigay. Ano? Ikaw, bata, sinadya mo talagang hiyain ako ano? Huwag kang magbiro, tol. Saan ka ba nakapulot ng kapal ng muka? Sige, matapang ka ha. Ang tanga mo talaga. Naglakas loob ka pang takutin ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Kung palabasin ka pa nilang buhay sa subastang ito, hindi na ako si Zhao Dawang. Haha. Lin Feng, naglakas loob ka pang maghanap ng kamatayan. Nagtaas ka pa ng alok kaysa kay Boss Zhao. Gusto mo talagang mamatay ano? Itinulak si Yepia Opiao. Huwag kang umasa na tutulungan kita. Itong pasaway na bagito inasar si Boss Zhao. Ngayon, siguradong hindi na siya makakalabas ng buhay sa subastang ito. Hindi ba kayo pawang mga aso kaya ang ingay-ingay ninyo? Tandang babae? Ikaw, Hayop ka, nagawa mo pang sabihing aso kami. Ma, Boss Zhao? Nandito ka pala. Ikaw? Ikaw ang naglagay kagabi sa inumin ko. Ng droga, hindi ba? Dahil nilagyan mo ng gamot. Kaya napilitan akong ibigay ang sarili ko kay Lin Feng. Huwag kang manira ng walang basehan. Kung mag-aakusa ka, maglabas ka ng ebidensya. Nagkukunwari ka pa. Ito ang ebidensya. Kung kinalaban mo ang Zhu Kebang, ito ang magiging kapalit. Ginoong Lin, pakiusap na bayaran na po ninyo sa loob ang Dragon Blood Lingzi na binili ninyo. Sige, salamat. Pwede na ba kitang ayain ng isang tasa ng tsaa ngayon? Bakit ka nandito? Binili ko na ng sarili kong pera ang Lingji. Hindi ba binigyan na kita ng isang tseke? Bakit ka pa dikit ng dikit sa akin? Ikaw, isang nakikitirang manugang lang? Walang pera at salat sa buhay? Isang tsekeng walang pondo? May silbi ba yon? O sige, sabihin mo, paano? Papapayag na ibigay sa akin ang Lingji? Pakasalan mo ako. Anong sabi mo? Hindi maganda ang pakiramdam ni Lolo. At palagi niya akong minamadaling mag-asawa. Magpanggap tayong magpakasal para gumaan ang loob niya? Pagkalipas ng 1 taon ay wala na tayong utang sa isa't isa. Hindi ko akalain na mapagmahal ka pala sa iyong lolo. Subalit, bakit naman kita tutulungan? Binili ko na ang Dragon Blood Lingzi na ito. Kapag nagpakasal ka sa akin, mapapasa iyo na ito. Tumatanggi ako. Kung wala ako, ay mapapatay ka lang ni Zhao Dawang paglabas mo. Wala siyang kakayahang gawin iyon. Gaano man kalawak ang Jiangzhou, ang Zukibang ko ang pinakamakapangyarihan.
Sa ilalim ng proteksyon ko, walang sinumang mangangahas na saktan ka. Kung hindi ka pa kontento, maaari kang magbigay ng kondisyon. Pwede tayong magpakasal, pero kailangan mo akong bigyan ng isang malusog na anak na lalaki. Nananaginip ka ng gising. O kaya naman, ay gamitin mo ang Bloodling G, gaya ng ginawa natin kagabi, at makipagtalik sa akin ng 3 beses. Naghahanap ka ba ng ikamamatay mo? Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, hindi madaling magsilbi sa akin. Araw-araw, ay kailangan mo akong pakainin ng mga mamahaling pagkain, tulad ng abalone na kasing laki ng kamao, at alimango na kasing laki ng palanggana. At ang iniinom ko ay dapat na galing sa bukal ng Tianshan. Ayaw mo? Sige. Sandali. Sige. Papayag na ako sa lahat ng gusto mo. Iyan ang tama. Kapag kasal na tayo, siguradong sasaya na si Lolo. Tandaan mo, simula sa araw na ito, ay dapat mo na akong tawaging asawa ko. Che? Che? Hoy, sandali! Kaarawan ng lolo ko ngayon. Kailangang samahan mo akong umuwi. Unang araw pa lang ng kasal natin? Atat na atat ka na bang ipakilala ako sa pamilya mo? Anong atat ang pinagsasabi mo dyan? Kung gusto mo pang ituloy yung sa atin, kailangang makinig ka sa akin. Grabe, bakit hindi mo agad sinabi? Tara na, bilis. Pa, ika-70 kaarawan nyo ngayon. Sana po ay maging kasing lawak ng dagat ang inyong swerte at kasing tatag ng bundok ang inyong buhay. Pa, sana ay humaba pa ang inyong buhay. Sige. Lolo? Oh, nandito na ang mabait kong apo. Hahaha. Pinaghintay mo ang lahat. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kahit sa handaan ng lolo mo, nakuha mo pang mahuli. Pa? Mukhang marami kayong reklamo sa akin, ha? Hi, hindi naman ito malaking issue. Ang mahalaga ay nandito na si Fake Su. Lolo, nahuli po ako dahil nagpakasal ako. Anong sabi mo? Lolo, ito po ang asawa ko na si Lin Feng. Magandang balita iyan. Ano po? Lolo? Ako po si Lin Feng. Yun lang? Hindi kaya ikaw iyong ang manugang na nakitira sa pamilya, ye? Ako nga. Nabalitaan ko na. Kakahiwalay lang sa iyo ng mga miyembro ng pamilya, ye. Hawak mo ang bilyon-bilyong negosyo ng pamilya Qin. Pero dahil nagpakasal ka sa basurang ito, nais mo bang ang buong pamilya Qin ay maging katatawanan ng lahat? Kahit sino na lang ba ay pwedeng sumali sa pagdiriwang ng pamilya Qin? Fake Su, sa pagpapakasal mo sa kahit sino lang, gusto mo ba akong mamatay sa galit? Lolo? Hindi po ganoon iyon. Tama na. Siguro may nagawa kang malaking kasalanan noon, kaya naging kapamilya mo ang mga taong ito. Parang pinaparusahan ka yata. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hanggang dito lang pala ang pagtanggap sa bisita ng pamilya Qin. Ang basurang tulad mo ay ituturing na bisita? Lumayas ka dito. Ngayon, alang-alang kay Qin Fexue, bibigyan kita ng isang pagkakataon na humingi ng tawad. Sa isang katulad mo, hindi hihingi ng tawad ang batang Panginoong ito. At ano ang magagawa mo? Ano? Gusto mo akong saktan? Sige. Halika rito. Suntukin mo ako? Napakawalang hiya mo talaga. Nagawa mo akong saktan. Lakas ng loob mong saktan ako? Tapos ka na. Bata ka. Anak. Naghahanap ka ng gulo. Qin Fexue, sinong dinala mo rito para mangahas na saktan ng anak ko? Sige. Tama lang ang ginawa niya. Sa susunod na may mga has tumawag sa asawa ko na walang kwenta, huwag na kayong umasang makakatanggap pa ng mga dividendo mula sa kumpanya. Ang babaeng ito bilang asawa ay hindi na rin masama. Tama na. May respeto pa ba kayo sa akin? Bilang isang pamilya, ay dapat tayong nagkakaisa at nagkakasundo. Lin Feng, tama ba? Ang lakas ng loob mo, kaya naman pala nagustuhan ka ng Fake Su namin. Lolo, ito po ang regalo ko sa inyong asul at puting florera mula sa dinastiyang Song. Sige, salamat sa pag-alala. Itay, ito po ang inihanda kong regalo para sa inyo. Tingnan niyo po, isang gintong Buddha. Itay, ito po ang binili kong mamahaling pendant na yari sa Hetian Jade para sa inyo. Kapag lagi nyo itong suot, ay Tama. magiging mabuti ang inyong kalusugan. Napakahusay talaga. Lolo, ito naman po. Ang inihanda ko para sa inyo, ang larawan ng 8 magigiting na kabayo.
Gawa ito ni Master Long Baishi at nagkakahalaga ng mahigit 78 milyong piso. Salamat sa inyong lahat. Hindi gaya ng iba rito na walang dala, bibig lang ang dinala rito. Tunay nga kayong mga mabubuting anak at apo? Sayang lang, peke ang lahat ng regalong ibinigay nyo. Peke? Ano? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. Peke ito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano diyan. Tama. Para magmukhang totoo ang peke. Kayong tatlo ay nagpakahirap talaga sa pagpaplano, no? Ngayon ang ika-70 kaarawan ng tatay ko. Paano naman kami magbibigay ng pekeng regalo? Oo nga. Anong klaseng tao ba ang tingin mo sa amin? Linfeng, mamamatay ka ba kung mananahimik ka na lang? Sige. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw? Fake Sue? Galit na galit ang lolo mo ngayon. Lolo? Nagbibiro lang siya. Nagbibiro? Sinisiraan tayo ng lalaking ito. Hindi natin siya dapat hayaang makapasok sa pinto ng pamilya Qin. Tama. Totoo man o peke. Humanap tayo ng eksperto at malalaman natin agad. Lolo? Huwag niyo siyang pakinggan. Wala naman siyang dalang kahit ano. Anong karapatan niyang sabihing peke ang sa amin? Oo nga, napakabastos nito sa inyo. Fake Sue, hindi ako kampante na ipagkatiwala ka sa ganyang klasing tao. Lolo, makinig po kayo sa paliwanag ko. Sinong nagsabing wala akong inihanda? Kailan pa siya naghanda ng regalo para sa kaarawan? Napakaliit ng kahon na ito. Anong bang pwedeng ilagay dyan? Hindi kaya galing lang ito sa kung saang tabi-tabi? Pa, ako na ang magbubukas para makita nyo. Ito ay... Ito ay... Ito ang kayamanan na pinakaaasam ng lahat ng tao sa mundo. Nagsisinungaling ka ng hindi man lang kumukurap. Hindi kaya ito ay... Kautusan ng Yanluo? Hindi ko akalaing may nakakakilala pala rito. Ang kautusan ng Yanluo ang bagay na pinapangarap makuha ng mga makapangyarihan sa mundo? Paano napunta ito sa kamay mo? Ito? Walang kwenta naman ang basurang ito at sasabihin mo pang walang katumbas ang halaga. Sino namang niloloko mo sa basurang galing lang sa bangketa? Normal lang na hindi alam ng isang taong nasa antas mo ang tungkol dito. Ska, Tama na. Huwag na kayong magsalita. Nagagalit na si Lolo. Kamangmangan. Ang sinumang may hawak ng kautusan ng Yanluo ay parang may karagdagang agimat para sa kaligtasan. Poprotektahan ka ng palasyo ng Yanluo? Huwag na kayong magkagulo. Ayaw kong magalit sa araw na ito. Huwag na po kayong magalit. Matandang Ginoong Qin, narito po ako para dumalo sa inyong ika-70 kaarawan. Ito po ang munting regalo na inihanda ko para sa inyo. Sana po ay maging kasing lawak ng Donghai ang inyong swerte at kasing tatag ng Nanshan ang inyong buhay. Ginoong Lin, bakit po kayo narito? Kasal na kami ni Binibining Qin. Ano ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo na si Ouyang Tian ay pinakasalan si Qin Feksu? Hindi ba't ang pamilya Qin sa hinaharap ay magkakaroon na ng napakalaking kapangyarihan? Tamang-tama ang dating mo. Sinasabi niya na ang mga regalong bigay ng aking mga apo ay pawang peke. Pumunta ka rito at suriin mo ang mga ito para sa akin. Tunay ba ang mga ito? Hindi ba't marami kang alam pagdating sa mga antigo? Pa, siguradong totoo ang mga ito. Huwag po kayong makinig sa mga pakikialam ng ibang tao. Manahimik ka. Ang gintong Buddha ay gawa lamang sa hinalong ginto. Ang halaga nito ay nasa
8,000 piso lamang. Ano? Anong sabi mo? Ang medalyong jade na ito ay isang pirasong bato lang na walang anumang halaga. Paano nangyari iyon? Nagkamali lang po siguro kayo ng tingin, di ba? Hindi. Hindi. Manahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. Paano naman ang painting na ito? Ang painting na ito ay basura lang sa mga peke na wala nang dapat pang pag-usapan. Sige. Ginamit niyo ang lahat ng mga bagay na ito para lokohin ako. Talagang kamalasan ito sa ating pamilya. Ano ba ang bagay na ito? Regalo ito na galing kay Linfeng. Ito ba ay Ouyang Tian. May pinagmulan ba ito? Ang bagay na ito ay walang kuwenta. Ano namang magiging pinagmulan nito? Tumahimik ka. matandang kin? Kung hindi nyo gusto ang bagay na ito, maaari nyo bang ibigay sa akin? Ano? Ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan. Ano sa tingin nyo? Ano? Ano? Ibenta na lang iyan. Ito ang kautusan ng Yanluo. Ang sinumang may hawak nito ay makakakuha ng proteksyon mula sa palasyo ng Yanluo. Hindi ka ba nagkakamali? Walang katumbas na halaga ang kautusan ng Yanluo. Marami akong naging pagkakamali kanina at patawarin niyo ako sa aking malaking pagkakamali. Ayos lang. Ano ba ang kautusan ng Yanluo? At kailangan bang maging sobra-sobra ang reaksyon nyo? Tumahimik ka. Ito, Lolo, hindi nyo pa ako kailanman pinagalitan ng ganito. Tama siya. Alam mo ba na ang mga sinabi mo ay magdadala sa pamilya Qin ng malaking kapahamakan? Ha? Ang kautusan ng Yanluo na ito ay ang sagisag ng hari ng palasyo ng Yanluo. At ito rin ang pinakamakapangyarihang simbolo sa buong bansang Xia. Tay, huwag kayong basta maniniwala sa sinasabi ng ibang tao. Tama. Paano kung peke lang pala ito? Ito? Nakakatawa naman. Ang kautusan ng Yanluo ay isang napakahalagang bagay. Sa tingin nyo ba ay magkakamali ako ng tingin? Teka muna. Ouyang Tian, gusto mo bang maging kaaway ng pamilya Qin? Anong ibig mong sabihin dyan? Pagdating mo pa lang, sinasabi mo ng peke ang gamit namin, na isa itong peking produkto. Ito ang handog na dala ng lalaking ito, na sinasabi ninyong napakamahal. Gusto mo ba kaming pag-awayin sa pamilya Qin? Hindi makatwiran. Itong kautusan ng Yanluo, siguradong ninakaw lang niya ito. Itong manugang na ito, paanong magkakaroon ng ganito kamahal na bagay? Naniniwala ako na hindi ganyang tao si Linfeng. Tumahimik ka. Sabihin mo ang totoo. Saan galing itong kautusan ng Yanluo? Wala kang karapatang malaman. Anong sinasabi mo? Gusto mo na bang mamatay? Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Kahit sino pa siya ay wala akong pakialam. Totoo yan. Ikaw. Lolo, Pa, anong nangyayari sa inyo? pa. Pa, anong nangyari sa inyo? Pa, Pa, Lolo! Kumalat na ang lason sa puso niya, hindi na siya magtatagal. ang lakas ng loob mong isumpa ang papa ko. Lolo! Pa, Hayaan nyo. Titingnan ko. Lolo! bilis, bilis. Inaatake siya sa puso. Tumawag na kayo ng ambulansya agad. Hindi na siya aabot ng 5 minuto. Ang lolo ko ay mamatay sa galit dahil sa malas na katulad mo. Huwag mo kaming takutin sa mga kasinungalingan mo. Huwag na kayong magtalo, hindi ito ang tamang oras? Ouyang Tian, hindi ba't sabi mo ay ikaw ang pinakamagaling na doktor? Iligtas mo ang papa ko. Bilis. oo nga, bilis na. Susubukan ko ang makakaya ko.
Ako? Anong nangyari sa akin? Pa, inatake kayo sa puso kanina. Iniligtas kayo ni Ouyang Tian. Mali? Mukhang hindi pa siya ligtas. Ouyang Tian, bakit sumusuka ng dugo ang lolo ko? Hindi ko mahanap ang dahilan. Wala na akong magagawa. Ano? Paanong nangyari ito? Mahal, huwag kang matakot. May paraan ako. Kahit si Ouyang Tian ay walang magawa, ano bang magagawa mo? Sinabi ko na sa inyo na minalas si Lolo simula noong dumating ang taong ito. Ang buhay, pagtanda, at pagkakasakit ay hindi naman pwedeng isisi kay Ginoong Lin, di ba? Huwag ka nang makialam kung hindi mo rin naman kayang iligtas si Lolo. Ikaw, Linfeng, may paraan ka ba para iligtas ang lolo ko? Hindi inatake sa puso ang matanda. Nalason siya ng kulam. Inaatake ng lason ang puso, kaya sumasakit ang puso niya at sumusuka ng dugo. Kulam? Anong gagawin natin? Tabi kayong lahat. Anong kalokohang lason iyan? Siguradong puro kasinungalingan lang ang sinasabi niya. Maayos naman ang katawan ni Papa dati. Paano siya malalason? Paano kung mailigtas ko ang matanda ngayon? Kung maililigtas mo siya, luluhod ako agad at ituturing kitang master. Pwedeng lumuhod, pero ang maging master ay wala kang karapatan para doon. Anong sinabi mo? Hindi luluhod ang anak ko. Tama. Anong ginagawa mo? Ikaw, huwag mong hawakan ang tatay ko. huwag ninyong istorbohin si Ginoong Lin. Nahanap din kita. Ito ay isang uod ng sumpa mula sa nantyang na kayang kumain ng laman at tumagos sa puso ng tao. Ang sinumang malason nito ay biglang mamamatay sa loob ng 3 araw. Sino ang napakasama para gawin ito? Na naglakas loob na saktan ng lolo ko? Malamang ay gawa ito ng isang kaaway. Parang, pumunta uli ako sa Guimenguan. Lolo, si Linfeng ang nagligtas sa inyo. Nakita ko, ang kamay niya ay pumasok sa loob ng tiyan ko. Lolo, paumanhin po sa aking nagawa. Maraming salamat sa iyo. Kaya naman pala pinili ka ni Feksu na maging asawa niya. Wala yon, maliit na bagay lang. Qing Yaochu, dapat mo nang tuparin ang iyong pangako kanina. Ako? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailangan ko pa bang sampalin ka uli para maalala mo? O sige na, sige na. Luluhod na ako? Luluhod na. Ayos na ba? Masaya ka na? Bata, marunong ka naman palang sumunod ah. Ikaw, nakuha mo pa akong paglaruan. Sige, pumanda ka sa akin. Anong nangyayari dito? Nakipagpustahan siya kay Linfeng kanina? Na kapag nailigtas ka ni Linfeng, ay luluhod siya. Talagang kalokohan ito. Linfeng? Sa pagkakataong ito, ay tiyak nahahanga na sa'yo si Lolo. Kaya nga sinasabi ko na kapag ako ang kasama mo, ay may maganda itong maidudulot, di ba? Huwag ka nang mabulada. Ang mga peking gamit na ito ay dapat nang itapon. Hinto. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Pa, may kailangan pa po ba kayo? Ang aking ika-70 kaarawan, niloloko nyo lang ako gamit ang mga bagay na ito at hindi ba kayo natatakot na pagtawanan tayo ng ibang tao? Pa, ako, ginagawa ko lang ito dahil gusto ko lang makatipid ng pera.
Mabuti na lang at ibinigay ko ang grupo kay Fexu. Dahil kung sa inyo ko ito ibinigay, magkakagulo na ng husto. Pa, nalinlang din po ako. Pupuntahan ko sila ngayon para maningil. Tama. Sasama rin ako. Hinto. Bumalik kayo rito. Kayo ang bahala. Sa handaan para sa kasal ni Fexu, kung magkaroon man ng kahit maliit na pagkakamali, puputulin ko ang lahat ng pondo sa inyong mga account. Sige. Gagawin naming magarbo ang lahat. Lumayas na kayo rito. Huwag po kayong mag-alala pa. Gabi na, matandang kin. Magpahinga na po kayo ng maaga. Pagdating ng kasal ni Ginoong Lin, dadalo uli ako sa handaan. Dahil sa proteksyon ng palasyo ng Yanluo, mabilis na uunlad ang pamilya Qin. Walang sinumang mangangahas na mang-api sa inyo. Kailangan nyo lang silang pakisamahan ng mabuti. Sige po. Lolo, dahil wala na pong kailangan, mauuna na po kami. Xiaofeng, saan ka pupunta? Hindi ka ba magpapahinga sa iyong silid? Sa silid? Oo. Dito ka na muna matulog sa amin ng isang gabi. Ngayon nang naging ganito kasaya si Lolo, pakiusap, makisama ka muna sa akin. Hindi ba parang hindi tama? Sige na? Sige. Babalik na sa kwarto. Babalik na sa kwarto. Babalik na sa kwarto. Nandito na ba kayo? Sa guest room ka matulog ngayong gabi. Hindi ba't nagpakasal na kayo? Bakit kailangan nyo pang matulog sa magkaibang kwarto? Lolo, umiiwas lang po ako sa maling akala. Walang ganyang patakaran sa pamilya Qin. Matulog kayong dalawa sa ikatlong palapag. Ang magkaroon agad ng apo sa tuhod. Ang pinakamahalaga sa lahat. Anong gagawin mo? Matutulog sa ikatlong palapag. Ikaw! Aakyat na tayo sa ikatlong palapag para matulog? Kung hindi, anong gagawin natin? Ikaw talaga. Tingnan mo kung gaano kabait si Lin Feng habang maaga pa. Galingan nyo pa ng maraming beses. Para magkaapo na ako sa tuhod. Lolo, wag na po kayong magsalita. Aakyat na ako. Lin Feng, may kasunduan tayo? Mag-asawa lang tayo sa papel. Sa sahig ka matutulog ngayong gabi. Sa sahig? Ang laki ng kama. Kasya tayong dalawa rito. Lin Feng, wag kang masyadong sumobra. Pero bakit naaalala ko pa na 3 beses na tayong naging matalik sa isa't isa? Iyon? Hindi naman iyon ngayon. Pero gusto ko ngayon? Ikaw, anong balak mong gawin? Heto, Bloodling Z. Kainin mo na. Hindi mo ba alam kung paano kainin? At pagkatapos? Mayroon ka bang nararamdamang kakaiba? Pakiramdam ko? Parang may apoy na naglalaro sa puson ko. Tama yan. Sino ang unang maliligo, ikaw o ako? Hindi ako maliligo. Ha? Ganyan ka ba kadumi sa katawan? Papasok na ako para maligo. Huwag kang papasok. Wala ka bang dinalang damit sa loob? Lumabas ka muna. Sige, lalabas ako. Ikaw? Bakit nandito ka pa rin? Bakit ka pa nandito? Hindi ba sinabi ko sa iyong lumabas ka? Lumabas naman ako, pero masyadong malamig sa labas, kaya bumalik ako. Walang hiya. Ikaw? Ang lakas mo rin ah. Ang sakit-sakit. Magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Ituring na rin natin, bago natin gawin to.
na nag-uunat-unat lang tayo. Linfeng, hayop ka talaga. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Huwag kang lalapit. Huwag mong isipin na porke napagaling mo ang laso ni Lolo ay pwede mo na gawin ang lahat ng gusto mo. Binibiro lang kita, matutulog na ako. Ang bastos mo? Kapag inulit mo pa yan, magdi-divorce tayo bukas. Sige ba? Sasabihin ko kay Lolo bukas na magdi-divorce na tayo? Ang kaso lang, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya kapag nalaman niya to. Baka mamatay siya ulit sa sobrang galit. Ay oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Uminom ka ng blood, Lingji? Kung hindi kita tutulungan, ay baka mamatay ka dahil sa tindi ng sirkulasyon ng iyong dugo. Ano? Ibig sabihin, plano mo na ang lahat. Hoy, tinulungan kitang ayusin ang gulo sa pamilya nyo at niligtas ko pa ang lolo mo, dapat man lang ay bigyan mo ako ng pabuya o kabayaran. Sinasabi ko sa iyo, sa relasyon nating dalawa, dapat ay... Kung lalaki ka talaga, huwag ka ng maraming satsat. Dahan-dahan lang ha, takot ako sa sakit. Nawala na ang kalahati ng lason ng lamig sa katawan ko at naibalik na ang lakas ng 3 dragon. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Ikaw na walang silbi, ano ang mapanagutan mo? Ang marangyang buhay ba ng mga nasa itaas? O ang panatilihin akong malayo sa sakit at dusa? Kaya ko ang lahat ng iyan. Nga pala, papaalalahanan lang kita na may 4 na beses pa tayong magtatabi sa kama. Maging maayos ka sa piging mamayang gabi? Sumama ka na sa akin. Lolo? Sige na, kumain na kayo ng almusal. Lolo, Kayong mga kabataan, talagang napakalakas ng inyong katawan. Sa sobrang ingay ninyo kagabi, hindi man lang ako nakatulog. hindi ba't para ito sa pagkakaroon nyo ng apo? Sa tuhod ng mas maaga, ibinuhos ko na ang lahat ng makakaya ko. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong dalawa dyan? Wala iyon, wala. Kumain na tayo ng almusal. Sige, lakad na. Ngayong gabi na ang kasal ni na Ginoong Lin at ng binibini ng pamilya Qin. Dadalhin ko roon ang 6 na pinakamahalagang regalo sa mundo. Basta makuha lang ang pabor ng palasyo ng Yanluo. Baliwala lang ang mga kayamanang ito. Halina at maghanda na. Sumunod kayo sa akin para mag-alay ng mga regalo. Ang Panginoon ng Bulwagan ng Yanluo. Siya ay paparating na sa resepsyon ng kasalan ng pamilya Qin. Lahat kayo, sumunod sa akin. Hindi ko akalain na ikakasal na ako ng ganito kabilis. Ginoong Lin, nandito po pala kayo? Maghintay lang po kayo sandali. Sige, bahala ka na. Linfeng, anong ginagawa mo rito? Bakit para kang isang nakakadiring langaw kung saan man ako magpunta ay sumusunod ka? Mukhang ngayong araw ng kasal ko ay bigla na lang kayong sumulpot ng walang imbitasyon. Imposible. Ngayong gabi ay malinaw na kasalan ng anak ng pamilya Qin. Huwag mong sabihin ikaw ay... Linfeng, hindi ka pa ba gising? Kasal ngayon ng anak ng pamilya Qin. Ang mga inimbitahan ay puro mga mayayaman at tanyag. Ilabas mo nga ang imbitasyon mo para makita ko. Imbitasyon? Wala talaga ako niyan. Tulong! May tao rito. Ang taong ito ay walang imbitasyon. Pumasok siya ng walang pahintulot. Ano po ang nangyayari? Wala siyang natanggap na imbitasyon mula sa pamilya Qin. Paalisin at hulihin niyo siya agad. Ginoo, kailangan po rito ng imbitasyon para... Ginoong Lin, paumanhin po sa aking inasal. May problema sa utak ang dalawang ito. Itapon niyo sila palabas. Masusunod po. Sandali lang, maghintay ka. May imbitasyon kami.
Oo nga, itong basurang ito ang walang imbitasyon. Bakit pa ako manghihingi ng imbitasyon sa sarili kong kasal? Ano? Tama. Ngayon ang araw ng kasal ni na Ginoong Lin at Binibining Chin. Anong sabi mo? Pakakasalan niya ang anak ng pamilya Kin ngayong gabi? Ano ngayon? Ngayon ba ay nagsisisi na kayo ng husto? Hindi maaari. Ang anak ng pamilya Kin ay nagpapatakbo ng bilyon-bilyong kumpanya. Paano siya magkakagusto sa isang basurang tulad mo? Oo nga, siguradong nagsisinungaling ka lang. May punto ka? Pero posible kayang nananaginip lang kayong dalawa? Tama ka, Nay. Baka nga nananaginip lang tayo. Tingnan nyo ito. Bakit mo ako sinaktan? Napakasakit. Oh, nararamdaman nyo pala ang sakit. Kung ganoon ay siguradong hindi ito panaginip. Lin Feng, ang lakas ng loob mong saktan kami. Kayo kasi ang dahilan kung bakit sumakit ng husto ang ulo ko. Lin Feng, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi ay pagsisisihan mo ang mangyayari. Tigilan nyo na iyan. Natatakot ako para sa inyong dalawang minalas sa buhay. Kapag lumuhod talaga ako, baka umikli pa ang mga buhay nyo. Ikaw. Anong ikaw? Akala mo ba dahil may pera ka ay mas mataas ka na sa lahat? Ma, nilalait pa niya ako. Ma, nilalait niya ako. Tapos ka na, bata? Hindi ka palalampasin ng pamilya Ye. Sige. Manager, asikasuhin mo na ito. Hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo. Siguradong may pagkakamali lang. Isa lang siyang walang kwentang tao. Paano siya makakapangasawa sa anak ng pamilya Qin? Oo nga, wag niyo siyang palalampasin. Tingnan niyo, papasok na ang bride. Wow. Ang anak ng pamilya Qin talaga ang pinakamagandang babae sa Jiangzhou. Napakaswerte talaga ng lalaking makakakuha sa kanya. Binibining Qin, may nagpapanggap na asawa mo. Rito sa harap namin. Oo nga, kailangang parusahan ng matindi ang taong ito. Sino ba ang kinutukoy niyo? Siya iyon. Asawa ko. Binibining Qin, siya ba talaga ang asawa mo? Malamang? Si Lin Feng ang aming huwarang manugang. At siya rin ang aming magiging tagapagmana. Kayo ba ay mula sa pamilya Ye? Opo. Tama po kayo. Ikaw ba ang dating ipapakasal kay Lin Feng? Opo. Mabuti na lang at pinabayaan niyo siya? Kaya nakatagpo ako ng ganito kabuting lalaki. Hanep, ang malupit na babaeng ito, gusto yata akong ipagmalaki. Ano? Binibining Qin, bakit niyo pinatulan ang walang kwentang ito? Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Bakit mo ako sinaktan? Napakabastos ng bibig mo sa kasal ko? Dapat lang sa iyo iyan. Binibining Qin, tinapon na namin ang lalaking iyan na dating nakatira lang sa amin. Siguro ay bulag ka lang. Ang ganito kabuting lalaki ay sadyang wala kang swerte para sa kanya. Oo nga, dapat pakitang pasalamatan dahil kung wala ka, ay hindi ko makikilala. Ang ganito kagandang asawa. Kayo. Salamat sa Diyos. Dahil kinansela ni Lin Feng ang kasunduan sa kasal. Lin Feng, noon ay kahit sa panaginip ay gusto mong pumasok sa pamilya Ye, hindi ba? May 800,000 piso sa card na ito. Isipin mo na lang na galing ito sa aking kabutihang loob, kaya huwag mo nang guguluhin ang anak ko. Hindi maaari. Hindi ito posible. Mahal ko? Anong gusto mong gawin sa kanila? Anong gagawin? Paalisin mo na sila rito para hindi madungisan ang ating kasal. Mga bantay, paalisin ang mga iyan. Pagkatapos ng kasal ay maghahanap ako ng taong magliligpit sa pamilya Ye. Para hindi na sila kailanman muling makaahon pa. Gaya ng inaasahan sa pinuno ng Vermilion Bird Gang, napakalupit talaga ng asawa ko. Ang sinumang naglalakas loob na makalaban ang pamilya Qin ay hindi dapat hayaang manatiling banta at kailangang lipulin ng lubusan hanggang sa mga ugat. Sa ating mga panauhin, ngayong araw ay ang masayang pagdiriwang ng kasal ng aking apo. Sana ay magpakasaya at magpakalasing ang lahat. Matagal ko nang hindi nakikitang ganito kasaya si Lolo. Kung ganoon ay kailangan nating magsikap mamayang gabi para makabuo ng malusog na batang lalaki at tiyak na masasaya pa siya. Manahimik ka! Gaano pa katagal bago tayo makarating sa kasalan? May 10 minuto pa po. Bilisan mo pa. Dahil kapag hindi ko nakita ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo, ay kayo ang mananagot sa akin. Maligayang pagbati, Ginoong Lin. Maligayang
pagbati sa inyong kasal. Sino ang taong ito? Si Ouyang Tian, isa siyang kilalang makapangyarihang tao sa Jiangcheng. Pa, tila alam ni Ouyang Tian ang kanyang lugar. Nagdala pa siya ng maraming regalo sa kasal. Kami kaya ang nangungunang pamilya sa Jiangzhou. Sino ba ang hindi gustong sipsip sa amin? Maligayang pagbati sa kasal ninyo, Ginoong Lin. Narito si Ouyang Tian para dumalo sa handaan. Hindi ba ito ang mga kayamanang matagal mo nang iniingatan? Tama. Lahat ng ito ay kinolekta ko gamit ang buong buhay kong pagsisikap. Ang jade ring na ito ay nagkakahalaga siguro ng daan-daang milyong piso? Ang mga regalong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 8 bilyong piso. Bakit kailangang gumastos ng ganito kalaki? Ha. Basta maging masaya lang si Ginoong Lin. Sige, tatandaan ko ang regalong ito. Salamat, Ginoong Lin. Hoy Ouyang Tian, hindi tama ang sinasabi mo. Ngayon ang araw ng kasal ng pamilya Qin. Ang mapakasalan ni Lin Feng ang anak ko ay isang karangalan para sa kanya. Tama. Huwag mong baliktarin ang mundo. Anong kalokohan ang sinasabi nyo sa harap ni Ginoong Lin? Ano ba ang akala niyo sa pamilya Qin? Wala kayong kwenta. Ang mga ito ay regalo para kay Ginoong Lin. Wala akong balak na maging sunod-sunuran sa pamilya Qin. Kayo sa pamilya Qin, ano ang tingin nyo kay Ginoong Lin? At ako, ano ang tingin nyo sa akin? Ouyang Tian, huwag kang masyadong emosyonal. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ngayong gabi ay handaan ng aming pamilya Qin. Ang mga sinasabi mo ay mukhang hindi naman yata tama, di ba? Tama nga naman. Ouyang Tian, huwag kang gumawa ng gulo sa kasal ko. Pero sobra naman ang kawalan nila ng respeto sa inyo, Ginoong Lin. Pasensya na po, Ginoong Lin. Tatabi na muna ako. Teka lang, bakit kaya si Ouyang Tian ay ganito na lang kabait kay Lin Feng? Ganyan nga dapat. Ang tanda mo na, bakit nag-aalboroto ka pa riyan? Sige na, ituloy na ang piging. Maligayang pagbati sa iyong kasal, ate. Maligayang pagbati talaga sa iyong kasal. Yao Chu, saan ka ba nang galing buong gabi at hindi ka man lang tumulong sa handaan? Lolo, sinundo ko lang po ang ating espesyal na panauhin. Yao Chu, sino siya? Pa, ipapakilala ko po siya sa inyo. Siya po ay si dakilang maestrong Gung Sun Hu na galing sa Nanqiang. Parang narinig ko na ang pangalang iyan. Binibining Chin, ito ang inihanda kong regalo para sa inyong kasal. Ito ba ang anting na nagpoprotekta sa bahay at nagbibigay ng kaligtasan at kalusugan? Ang talas ng iyong mata. Napakagandang bagay nito. Balita ko ay, ang Panginoon ng Bulwagan ng Yanluo ay gumawa ng 12 anting-anting na kumalat sa mga tao at bawat isa ay may napakamahal na halaga. Eksakto. Pinuno ng Angkang Chin, marunong ka talagang kumilala ng tunay na kayamanan. Sandali lang. Sa tingin ko ay peke ang anting-anting na iyan. Sandali. Tingin ko ay peke ang talisman na iyan. Tumahimik ka nga. Rumespeto ka sa bayaw mo. Siya, bayaw? Wala siyang karapatang magmarunong dito. Tama. Ito ang mahalagang bisita na inimbitahan ni Yao Chu. Oo nga, sa tingin ko, ay nagkamali ka talaga ng pinakasalan. Lin Feng, bakit mo sinabing peke ang talisman na ito? Dahil ang talisman na ito ay isang talismang pang-akit ng masamang espiritu. Nasadyang pineke ng kung sino. Lapastangan. Alam mo bang sinasabi mo? Kuya, huwag kang magalit. Huwag mong patulan ng maliit na taong iyan. Ang Celestial Master Talisman ay iginuhit ko gamit ang aking spiritual na lakas noon pa man. Kaya paanong hindi ko ito makikilala? Lin Feng, mas mabuting magpakita ka ng ebidensya. Madali lang kumuha ng ebidensya. Ang talisman na ito kapag isinuot sa katawan ay agad na magpapakita ng epekto. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? 3, 2, 1. Yao Chu. Paanong nangyari ito? Ang ganitong uri ng talismang pangkamatayan kapag matagal na suot ay kakalat sa buong katawan at magdudulot ng biglaang kamatayan.
Kaysama naman ang bagay na iyan. Nahuli rin kita? Ikaw ang naglagay ng lason kay matandang Ginoong Chin, hindi ba? Ano? Ikaw ang naglason sa pamamagitan ng kulam kay matandang Ginoong Qin, di ba? Ano? Lagot na? Paano niya nalaman? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitawan mo ako. Huling-huli ka na sa akto. Ikaw, sino ka ba talaga? Ilayo siya at pahirapan ng matindi. Pilitin siyang magsalita kahit mamatay pa siya. At saka, dalhin din si Qin Yaochu para usisain. Ano? Hindi pwede. Fake Su kapatid mo siya. Ang taong ito ay dinala ni Qin Yaochu. Nakipagsabuatan siya sa tagalabas para saktan si Lolo. At nagdala pa ng mga malas na papel na ito para pinsalain ang pamilya Qin. Ang ganitong taong walang utang na loob, karapat dapat bang ituring na pamilya? Mga tauhan, ilabas siya! Yaochu, kapatid mo siya. Kahit anong pag-iingat ang gawin, mahirap talagang pigilan ang traidor sa loob ng tahanan, sumasang-ayon ako sa desisyon ni Feksu. Ang pinuno ng siyudad ng Xiangzhou na si Qian Beichuan ay narito na. Ang puno ng siyudad ng Jiangzhou, nandito na si Qian Beichuan. Hindi naman naimbita ang puno ng siyudad ng Jiangzhou. Bakit siya nandito? Isang malaking karangalan ang pagdating ng isang napaka-importanteng tao. Napakataas ng katayuan ng kagalang-galang na puno ng siyudad. Siya ang hinahangaan ng lahat ng mga pamilya. Mamaya, huwag kayong magsasalita ng basta-basta. Si Qian Beichuan ay nagbibigay pugay sa dakilang pinuno ng bulwagan. Ano? Paano niya nalamang nandito ako? Hindi ko rin alam. Puno ng siyudad ng Qian. Ano ang ibig ninyong sabihin? Pinuno ng Angkang Qin, binabati kita. Magkano kaya ang halaga nito? Ang regalong galing. Sa kagalang-galang na puno ng siyudad, ay siguradong hindi basta-basta. Hindi mo ba kilala ang puno ng siyudad? Hindi. Hindi mo ako niloloko, di ba? Paano niya makikilala ang dakilang pinuno ng lungsod? Hindi ba't pumunta siya rito para sa kasal nating pamilya Qin? Yan ay, dahil sa ating pamilya Qin, na may impluensya rito sa Jiangzhou, na talaga namang tunay na katangi-tangi. Pabuti pa siguro kung nabubuhay ako ng walang utak gaya ninyo. Sa ngalan ng pamilya Qin, ay nagpapasalamat ako sa regalo ng dakilang pinuno ng lungsod. Ang mga kayamanang ito ay hindi para sa bagong kasal. Ano ang ibig ninyong sabihin? Nabalitaan ko na, ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo ay narito sa kasal. Hindi. Ano ba alam ang tungkol dito? Ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Ang ibig ninyong sabihin ay ang Panginoong Jianchu na may pambihirang lakas at may 3,000 malalakas na disipulo? Tama. Sinadya kong magdala ng mga regalo para lamang bisitahin siya. Nagbibiro yata ang dakilang pinuno ng lungsod. Ang taong iyon ay tinitingala ng buong bansa, kaya paano siya makakarating dito? Dakilang pinuno ng lungsod? Nagkakamali yata kayo? Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, paano naman ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo? Ay magpapakababang pumunta rito? Imposible bang? Nagkamali ako ng balitang narinig? Dumating ang dakilang pinuno ng bulwagan at hindi man lang ako sinabihan, kayong pamilya Qin. Gusto niyo bang solohin ang lahat ng pakinabang? Kumalma po kayo. Dakilang pinuno ng lungsod, siguradong nagkakamali lang po kayo. Kami ay, nagdaraos lang talaga ng kasalan dito. Huwag kang madaldal. Si Qian Beichuan ay nagbibigay pugay sa dakilang pinuno ng bulwagan. Nakikiusap po akong magpakita kayo para magkausap tayo. Mali kaya ang impormasyong nakuha ko? Dakilang pinuno ng lungsod? May ginaganap kaming kasalan? Maaari bang huwag na kayong manggulo? Lin Feng, ano bang pinagsasabi mo? Sino ka ba? Siya ay, ang mapapangasawa ng apo ko. Ako si Lin Feng. Ikaw ba ang manugang na nakitira sa pamilya Ye? Ako nga. Wala kang karapatang magsalita sa harap ko. Kung ganoon, anong karapatan ang kailangan para makausap ka? Isang malaking pagkakamali lang ito. Ang taong ito ay hindi masyadong maayos ang pag-iisip. Napakalinaw ng isip ko. Pakiusap, tumigil ka na. Humingi ka agad ng paumanhin sa dakilang pinuno ng lungsod. Dakilang pinuno ng lungsod. Bakit ganyan kayo kabastos kay Ginoong Lin? Ouyang Tian, ano ka mo? Huwag mong sabihing, siya ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo? Sinasabi mong siya ay... Hindi maganda ito. Nagbibigay pugay po ako. Dakilang pinuno ng lungsod. Mababayata ang asukal ninyo sa dugo? Huwag mong ibubunyag ang pagkakakilanlan ko, kundi ay papatayin kita ng walang awa.
Halika, tutulungan ko kayong tumayo. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Anong nangyari rito? Opo. Hindi ako nakapag-almusal ngayong umaga. Medyo nahihilo lang ako. Nakalimutan mong mag-almusal? Gusto mo bang manatili rito para kumain? Wag na po. Masyadong mabait po kayo. Dakilang pinuno ng lungsod para sa bagong kasal po ba ang mga regalong ito? Opo, tama po. Para ito kay Binibining Kin. Naparito lang ako para magdala ng mga regalo sa inyo. Dakilang pinuno ng lungsod, napakamaalalahanin ninyo. Wala po iyon. Maliit na bagay lang ito. Ma'am. Sige. Tapos na ako. Nagawa ko na talaga ang pinakamalaking gulo. Nagalit ko ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Dakilang pinuno ng lungsod, pagkatapos mong ibigay ang mga regalong ito, ano pa ang gagawin mo? Aalis na ako? Aalis na ako. Kaya nga tinatawag kang dakilang pinuno ng lungsod eh. Ang tuso mo talaga. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Huwag mo po itong isipin. Sana ay maging masaya kayo habang buhay at magkaroon agad ng anak. Maraming salamat po, dakilang pinuno ng lungsod. Nararapat lang po. Nararapat lang. Ginoong Lin, paano naman po ang kalagayan ko? Tama na. Tinanggap ko na ang mga regalo at itatandaan ko ang iyong pagbati. Salamat po, salamat po. Ano pa ang tinutungangan nyo riyan? Ibaba nyo na ang mga regalo. Ginoong Lin, may kailangan pa po akong asikasuhin. Mauuna na po ako. Sige na. Sino ka ba talaga? Sabihin mo na! Sino ka ba talaga? Magsalita ka. Sino pa ba ako? Ako ang legal mong asawa. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Muntik nang lumuhod sa harap mo ang dakilang pinuno ng lungsod. Kailangan mong magpaliwanag sa akin ngayon din. Posible kayang mayroon talagang malakas na pinagmulan ang lalaking ito? Fake Su, wag mo na siyang pilitin. Kung ayaw niyang magsalita, siguradong mayroon siyang dahilan. Iniligtas ni Lin Feng ang buhay ko at tapat siya kay Fake Su. Sapat na iyon. Lolo! Makinig kayong lahat. Simula sa araw na ito, si Lin Feng ang magiging tanging tagapagmana ng Korporasyong Qin. Ang mga ari-arian ng Angkang Qin ay pamamahalaan ni na Lin Feng at Fake Su ng magkasama. Hindi maaari ito. Isang manugang lang si Lin Feng na nakitira sa Atikin. Paano niya mamamana ang mga ari-arian ng pamilya Qin? Wala kang karapatang magsalita rito. Ano nang gagawin natin? Ayos lang kung ayaw mong magsalita. Basta siguraduhin mong wala kang gagawing masama laban sa pamilya Qin. Kung ganoon, pwede na ba nating gawin ang bagay na iyon? Lumayas ka. Mga panauhin, ituloy natin ang kasal. Masyadong bias si Lolo, hindi ito patas. Qin fakes you. Lin Feng, maghanda kayo sa akin. Ang laki naman ng galit mo, Senyorito Qin. Master, nakikiusap ako? Tulungan mo akong patayin sina Qin Fakeshu at Lin Feng. Ibibigay ko ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Qin. Napakagalante naman ni Senyorito Qin. Pero, hindi biro ang Qin Feng Shui na yan. Basta mailigpit mo sila, mapupunta sa akin ang buong pamilya Qin. Kahit ano pang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Iparating ang utos ko, ituring si Qin Feng Shui bilang SSS priority target at maglabas ng pabuya sa buong mundo. Masusunod po. Kapag natapos na ang lahat, mapupunta sa akin ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Qin. Huwag kang magsisisi, Senyorito Qin. Hindi ako magsisisi. Gusto ko lang silang mamatay. Ang baduy mo naman laging manamit. Sige na, isukat mo ito. Dahil nagsalita na ang misis ko. Pagbibigyan ko na at susubukan ko. Bilisan mo na. Huwag ka nang maraming satsat. Ayos ba? Hindi masama. Ngayon mukha ka na talagang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Ngayon lang? Sa tingin ko naman ay sobra pa nga. Subukan mo rin ang mga ito. Susunod naman. Meron pa ba? Ano sa tingin mo? Maganda ang suot mong ito. Iyan din ang tingin ko. Ituloy mo lang. Sige. Sapat na ba ito? Meron pa. Binibining Qin, bagay na bagay ang mga damit na ito kay Ginoong Lin. Kukunin ko ang lahat ng mga ito. Pakibalot na ang mga ito para sa akin. Sige po, Binibining Qin.
Ang dami namang damit nito. Masusuot ko ba lahat ito? Kahit hindi mo maubos isuot, kailangan mo pa ring isuot. Asawa ko? Ngayong gabi, hindi ba dapat ay gumawa na tayo ng mga nakakakilig na bagay? Lumayas ka! Hindi ba may natitira pa tayong 2 beses para maging malapit sa isa't isa? Mag-ingat ka. Anong nangyayari? Huwag kang malikot, may killer. Ano? Huwag kang gagalaw, may killer. Ano? Ay nako, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Anong ginagawa mo, Lin Feng? Hanggang dito lang ba ang galing mo? At naglakas loob ka pang maging killer? Tara na. Uy, sablay. Isa pa nga, Lin Feng, sinasadya mo ba ito? hindi kaya. Iuwi mo na ako agad. Anong ginagawa mo? Lalagyan lang ng gamot, baliw. Tiisin mo lang ng kaunti. Ito. Anong klaseng gamot ba ito? Anong klaseng gamot ito? Napakabisa ng epekto nito. Ito, ay ako mismo ang nagtimpla, ang tanging ganito sa buong mundo. Marunong ka rin ng mga ganito? Siyempre naman, hindi mo lang alam na inabot ako ng ilang taon para kolektahin ang mga sangkap na ito para lang sa kakaunting ito. Ang ganito kahalagang gamot. Ay gagamitin mo lang ng ganoon sa akin? Asawa kita, kaya ang sa akin ay sa iyo na rin. Mukhang hindi naman siya ganoon kasama. Ito ay pasasalamat sa pagliligtas mo sa akin at premyo para sa paggamot mo sa akin. Napakabango naman. Mukhang naibalik ko na ang lakas ng 5 dragon. Lolo, kailan pa kayo nakabalik? Noong nag-aapoy ang init ninyo sa itaas. Hindi po lolo, kanina lang po kami, inatake sa parking lot. Nga pala, Lolo, inatake kami kanina. Kung hindi lang dahil sa mabilis na reaksyon ni Lin Feng, ay hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ha? Ano ka mo? Nahuli ba ang killer? Pero, nasugatan ko sa binti ang killer, hindi yun makakalayo. O nga pala lolo, ito, ang balang ginamit ng killer. May simbolo rito, na hindi ko maintindihan. Pakitingnan niyo po sandali. Ito ay ang marka ng Onion Sea. Ano? Ang Onion Sea? Onion Sea. Onion Sea. Sila ang pinakatap na organisasyon ng mamatay tao sa mundo. Sino ba talaga ang kinalaban nyo? Pagkatapos nito, kailangan ninyong maging sobrang ingat. Ang organisasyong Onion Sea ay hinding-hindi titigil ng ganoon na lang. Huwag kang mag-alala, nandito ako. May mahalagang meeting ngayong araw. Huwag kang kung saan-saan pupunta. Kumilos na ang mga tao sa kagawaran ng anying at siguradong hindi rin sila titigil. Nga pala, pupunta ako sa security department. At kasabay nito, aayusin ko sila para sa iyo. May mga nakatalagang security sa security department. Hindi sila makikinig sa'yo. Kung hindi sila makikinig, tuturuan ko sila hanggang sa sumunod sila. Presidenteng Chin, nandito na ang lahat ng mga matataas na opisyal, kayo na lang ang hinihintay. Sige na, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko.
Sino ka ba sa tingin mo? Alam mo ba kung anong lugar ito? Bawal ang mga walang pahintulot dito, lumayas ka rito. Hoy, naghahanap ka ba ng gulo? Sasabihin ko sa iyo, ng huling beses, departamento ito ng seguridad, lumayas ka rito. Departamento ng Seguridad? Sa tingin ko ay departamento ito ng mga retirado. Ang lakas ng loob mong magwala rito. Gusto mo bang hindi na kita palabasin sa pintong ito? Turuan natin siya ng leksyon para malaman niya kung gaano katindi ang ating departamento. Ano ang gusto mong gawin? Ito ang Korporasyong Chin at nanggugulo ka rito? Manggugulo? Tandaan mo, ako si Lin Feng. Simula ngayong araw, ang kagawaran ng seguridad ay nasa ilalim na ng pamumuno ko. Sino ka sa akala mo? At ikaw pa talaga ang maglalakas loob na mamuno sa kagawaran ng seguridad? Ako? Ang kapal ng mukha mo. Mukhang sanay na kayong magpetik sa trabaho. Simula ngayong araw, tapos na ang ganitong buhay. Alam nyo ba na tinitira na ng mga mamamatay tao ng kagawaran ng Anying si Presidenteng Chin at ang kumpanya? Kagawaran ng Anying? Ito ang pinakamalakas na samahan ng mga mamamatay tao sa buong mundo. Ano ang gusto mong ipagawa sa amin? Gagawin? Magkaroon kayo ng kamalayan sa seguridad at gawin nyo ng maayos ang trabaho nyo. Kung ano ang ipag-uutos ni Kuya Peng, iyon ang susundin namin. Oo nga pala. Magtatrabaho kami ng mabuti at hindi na kami magpapetiks. Tawagin ang lahat ng kasamahan sa kagawaran ng seguridad at magtipon-tipon sa ibaba. Ako mismo ang magbibigay ng espesyal na pagsasanay sa inyo. Masusunod. Masusunod. Simula sa araw na ito, isasailalim ko kayo sa espesyal na pagsasanay. Tumakbo kayo ng 10 ikot sa paligid ng gusali ngayon. Ang oras nyo ay 40 minuto? 10 ikot? Parang sobra naman yata iyon. Totoo nga, Kuya Peng. Pwede bang bawasan kahit 2 ikot lang? Masyadong marami? Gusto nyo bawasan? Sige ba? Sino pa ang may reklamo? Kung wala na, alakad na. Ganyan nga dapat. Sige na. Bumalik na kayo sa trabaho. Bumalik na kayo sa trabaho. Bukas, itutuloy natin ang espesyal na pagsasanay. Ay! Opo, Kuya Lin. Opo, Kuya Lin. Ang 2 taong ito, huminto kayo. Kayong 2 nakasalamin, kinakausap ko kayo. Tara na. Saang palapag si Presidenteng Chin? 18 palapag. Ikaw ba si Qin Fake Su? May nagbayad para sa buhay mo. Kaya mamatay ka na ng maayos. Anyansi. Ay mga tuta lang na mukhang pera na naglalakas loob na magyabang sa harap ko. Gusto mo na bang mamatay? Sandali lang. Ako ang makakalaban ninyo. Dahil gustong-gusto mo nang mamatay. Mamatay ka na. Pwede mong subukan. Grabe. Ang galing niya pala talaga. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Dumating ka sa tamang oras. Hindi ko akalain na matatalo ako sa mga kamay mo. Kinagat niya ang lason sa ilalim ng dila niya. Patay na siya. Ang mga mamamatay tao ng Anyansi ay talagang mga desperado. Ang mamatay, hindi iyon ganoon kadali. Magsalita ka na. Kahit anong gawin mo sa akin, ay wala akong pakialam. Kung gusto mong may malaman sa akin, managinip ka. Managinip ka?
Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa inyo? Hindi ko alam. Tinanggap ko lang ang misyon para kunin ang inyong mga buhay. Hindi mo alam? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ka pa rin magsasalita, ay huwag mo akong sisihin. Maghintay kayo. Hindi kayo pakakawalan ng Anyensi. Pagdating ng oras na iyon, ay magiging 100 beses na mas masakit ang mararanasan ninyo kaysa sa akin. Sige na, tama na yan. Ang ganitong ordinaryong parusa ay talagang hindi tatalab sa mga desperadong tulad ninyo. Bakit hindi ninyo subukan ito? Ano ito? Ito ay tinatawag na uod na kumakain ng puso. Ito ay paboritong pumasok sa loob ng mga lamang loob ng tao at unti-unti ay kakainin ng kanyang mga organo. Ang proseso ay napakabagal at napakasakit. Hindi ka agad mamamatay. Ngunit ay tiyak na mas gugustuhin mo pang mamatay. Anong gagawin mo? Anong gusto kong gawin? Siyempre gusto lang kitang pakainin ng kaunting masarap. Huwag mo akong takutin. Tinatakot kita? Tinatakot ba kita? Ha? Saklolo. Ang sakit. Patayin mo na lang ako. Magsasalita na ako. Sasabihin ko ang lahat. Dapat sinabi mo na agad, di ba? Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Magsalita ka na. Ang Anyensi ay ginawa ng si Kinfeiksu na isang SS level, prioridad na target. Pagkatapos ay magpapadala sila ng mas marami pang mga piling mamamatay tao. Siguradong lilipulin kanila anuman ang mangyari. Masyadong mayabang itong Anyensi na ito Pero huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako, hindi ko hahayaang makagawa siya ng anumang gulo. Siya? Sino ba talaga ang taong iyon? Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo, magpadala pa siya ng mas maraming mahuhusay na tauhan. Gusto mo pa ba? Lumayas ka na. Hahayaan mo na lang ba siyang umalis ng ganoon? Isa lang siyang hamak na utusan. Mula sa bibig niya, wala tayong makukuhang anumang impormasyong kapakipakinabang. Mabuti pang hayaan siyang makabalik para maakit ang mas marami pang mga mamamatay tao at uubusin natin silang lahat ng sabay-sabay. Ipapareserba kita ngayon din ng tiket sa eroplano papuntang bansang L? Bumalik ka na lang kapag tapos na ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Kung nagawa kong dispatchahin ang mga naunang mamamatay tao, kaya ko ring ayusin ang mga susunod pang problema. Ang dami nilang alam na kung ano-anong pakana. Hindi kita hahayaang sumugal ng ganito. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa akin at hindi rin sa iyo. Hindi ko hahayaang may mangyari sa akin at hindi rin kita hahayaang mapahamak. Kung ganoon, mag-ingat ka. Hay naku, pagkatapos maayos ang lahat ng ito, ay nagugutom na ang aking tiyan. Gusto mo bang kumain muna tayo? Saan tayo kakain? Sa Jiangzhou, sa pinakasikat na western restaurant. Ano sa tingin mo? Sige, para na rin. Makapag-isip-isip para sa susunod na plano. Tara na. Magandang araw sa inyong dalawa, dito po tayo. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Maaari niyo pong tingnan muna ang menu para makita kung ano ang gusto ninyong i-order. Isang beef Wellington, medium rare, at saka isang truffle mushroom pasta. Parehas na lang kaming dalawa. Maraming salamat. Sige po, sandali lang po. Darating na po agad ang inyong mga inumin. Nabalitaan ko na masarap daw ang pagkain sa restaurant na ito. Magandang araw sa inyong dalawa. Handa na ang inyong mga pagkain. Sana ay masiyahan kayo. Sige, kumain ka na. Mamatay ka sana. Sandali lang. Bakit parang pakiramdam ko ang mga putahe nyo ay hindi nagaanong sariwa? Nagbibiro lang po kayo, Ginoo. Lahat ng sangkap sa aming restaurant ay sariwang binibili araw-araw.
Ganoon ba? Halika rito. Ginoo? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Wala lang naman. Gusto ko lang napalitan mo ito ng bago. May problema ka ba? Sige po, sir. Ay, oo nga pala. Gusto ko pang magdagdag ng isang Australian lobster at isang king crab. Isang caviar at isa pang pinakamataas na uri ng black truffle. Dapat ay galing pa sa bansa L na pinalipad dito ngayong araw. May problema ka ba? Tandaan mo, ang bawat sangkap na hinihingi ko ay kailangang sariwa dahil napakahalaga ng oras namin. Kapag naantala mo ang pagkain namin, hindi mo ito mababayaran bilang isang waiter lang. Sige po. Gagawin ko na po agad. Sige, bilisan mo na. Gusto nila ng malaking Australian lobster, caviar, black truffle at king crab. Ang mamahal ng mga sangkap na iyan, paano natin mahahanap iyan agad? Hanapin nyo agad. Kung hindi ay maghihinala sila. Napakalaking halaga niyan. Ang perang iyon. Ako muna ang maglalabas mula sa sarili kong bulsa. Gagamitin namin ang lahat ng paraan para maipadala iyan sa iyo sa lalong madaling panahon. Nasaan na yung mga customer sa mesang iyon? Kay alis lang nila? Nabili na ang lahat ng mga sangkap na gusto mo. Wala na sila. Pakiayos po ang kilos nyo. Huwag ninyong gambalain ang pagkain ng ibang mga customer. Anong nangyari sa waitress na ito? Nabaliw na ba siya? Tingnan mo. May mga sarsa pa sa katawan niya. Mukhang nagkaroon siya ng alitan sa customer, di ba? Hi. Sobrang sama mo naman kanina. Sinadya mong umorder ng ganoon karaming mamahaling sangkap. Para sa ganitong hamak na panggulo lang, ay dapat lang talaga ang ganyan. Siguro ay kasalukuyan siyang galit na ngayon. Sa tingin ko ay mamaya, ay lalasunin niya ang pagkain. Isa siyang mamamatay tao. Kikilos siya doon sa bar. Panoorin mo kung paano ko siya pagtitripan mamaya. Tara na, dadalhin kita sa isang mas masarap na kainan. Saan mo ako dadalhin para kumain? Ay nako, magtiwala ka lang sa akin, siguradong hindi ka magkakamali sa Linfeng Speaks. Halika na, sakay na sa kotse. Ang dumi naman tignan dito? Saan mo ba talaga ako dadalhin? Ano bang kinakatakot mo? Nag-aalala ka ba na ibebenta kita? Pero ang lugar na ito ay mukhang hindi naman parang may masarap na pagkain. Yan ang hindi mo alam, di ba? Ang mga totoong masasarap na kainan ay nakatago lang sa mga eskinita na ito. O, nandito na tayo. Tara na, bilisan mo. Baka maubusan na tayo ng numero. Maupo ka na. Linfeng, ang sinasabi mong masarap na pagkain ay dito lang? Oo naman. Ang pangit naman ng paligid dito. Pati yung lamesa, hindi man lang malinis ang pagkakatuyo. Ang dumi naman ng lugar na ito. Hindi man lang malinis ang pagkakapunas sa lamesang ito. Ineng? Huwag mo lang tignan na simple lang ang lugar na ito. Ang mga kapitbahay rito sa paligid ay mahigit 10 taon na ritong kumakain. Boss, huwag mo na lang siyang pansinin. Gaya pa rin ng dati. Sige po. Sigurado ka bang pwedeng kainin ang pagkain dito? Oo. Sigurado bang malinis ang pagkain dito? Magtiwala ka lang sa akin. Nandito ka na para kumain sa tabi-tabi at inaalala mo pa ang kalinisan? Heto, uminom ka muna ng tsaa. Mabilis lang silang maghain ng pagkain dito. Kaya uminom ka na. Heto na po ang lahat ng order nyo. Kain lang po kayo. Salamat. Heto, tikman mo. Dali, tikman mo na. Bilis. Ano sa tingin mo? Oo. Hindi ba't hindi kita niloko? Oo. Masarap ito.
Talagang napakasarap. Kumain ka pa ng marami. Sige, Hoy, dahan-dahan lang. Wala namang makikipag-agawan sa'yo. sige. Hello, boss. Napakalagal na. At hindi mo pa rin kayang itumba ang isang ordinaryong tao? Boss, may kakaiba sa lalaking iyon. Huwag kang magdahilan. Sa pagkakataong ito, itumba mo na silang lahat para sa akin. Masusunod po, boss. Kung hindi, isusuko mo ang sarili mong ulo sa akin. May kakaiba sa lalaking iyon? Sa pagkakataong ito ay kailangang magtulungan tayong tatlo upang siguradong mapabagsak natin sila. Huwag nating bibiguin si boss. Ipaubaya mo na ito sa amin, sisiguraduhin naming huling hantungan na nila ito. Sila iyon? Sugod. Sila yon. Sugod! Wala talagang sentido, Kumon. Hindi pa nga ako nakakakain. Ano ang gusto ninyong kainin? Balak mo pang tumakas? Pakiusap. Patawarin mo ako. Busog ka na ba? Umuwi na tayo? Pakiusap. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Maawa ka. Diyos ko po. Ang lupit ng kabataang ito. Ano iyong gintong liwanag na iyon kanina? Gusto mong malaman? Sikreto. Gusto mo ba akong lokohin? Grabe naman. Aray, ang sakit. Halika na, mahal na asawa ko. Uwi na tayo. Tara na. Mahal, mauna ka nang umuwi. May gagawin lang ako sandali. Ano naman ang gagawin mo? Baka naman mambabae ka na naman? Huwag kang mag-alala. Ang asawa mo ay ang pinakamatapat na lalaki sa siyudad ng Gyeongsaw. Huwag kang magpagabi masyado pag uwi. Sige. Sige na. Mukhang wala talagang balak ang mga taong ito na tigilan ako. Pumunta kayo rito sa kalyeng Lauche ngayon din para makipagkita sa akin. Ako po si Po Chiyun, ang inyong nasasakupan. Nagbibigay-pugay po ako sa inyo, Panginoong Janchu. Bibigyan kita ng 3 araw para hanapin at ilabas ang kuta ng Anyinsi. Masusunod po. Sige na, lumakad ka na. Panginoong Janchu, may isa pa po akong sasabihin. Ito ang Dragon Blood Red Pill na makapagpapagaling sa inyong lason ng lamig. Tila bumalik na ang aking lakas ng 7 dragon. Maluwalhating pagbati sa inyo, Panginoong Janchu. Gising ka na pala? Halika, tikman mo ang luto ko. Maupo ka. Ikaw ba ang gumawa ng latang ito? Oo. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba ang lasa? May sasabihin pala ako sa iyo. Simula sa araw na ito, ako na ang iyong personal na bodyguard at hinding-hindi ako hihiwalay sa tabi mo. Hinding-hindi hihiwalay? Sa bawat hakbang? Hindi naman kailangan, di ba? Ito lang ang tanging paraan para masigurong ligtas ka sa lahat ng oras. Bahala ka.
Basta huwag ka lang gumawa ng gulo. Sige. Uy, hindi ba si Presidenteng Chin yon? Ang nasa tabi ba niya ay iyong manugang na nakatira sa kanila? Oo nga. Bakit pati sa kumpanya ay nakasunod pa siya ngayon? Aba? Hindi ba si Presidenteng Chin ito? Sakto ang dating mo para hindi ko na kailangang magpatawag pa sa'yo. Ching Yao Chu? Bakit ka nakaupo rito? Tumayo ka riyan. Ang posisyon ng presidente sa Korporasyong Chin ay dapat ako naman ang umupo, hindi ba? Anong sabi mo? Qin Feixiu, isa kang babae? Bakit ikaw ang namamahala sa ari-arian ng pamilya Qin? Guwardiya? Ilabas niyo ang taong ito. Guwardiya, kaladkarin niyo siya palabas. Qin Feixiu, huwag ka nang magsayang ng lakas. Ang mga shareholder ng kumpanya ay kampi na sa akin lahat ngayon. Simula ngayon. Wala ka na sa pwesto. Sa tingin mo ba, ay kaya mong pumanig ang mga shareholder sa'yo? Nananaginip ka ng gising? Matagal nang naiinis ang mga shareholder sa iyong pagiging diktador. At ako ay nakapagbigay sa kanila ng napakagandang alok. Alok? Anong klaseng alok naman ang maibibigay mo sa kanila? Pera? Kapangyarihan? Tila wala ka naman ng mga iyan, di ba? Qin Feixiu, huwag mo akong maliitin. Kung nananaginip man ako ng gising, ay malalaman mo rin mamaya. Presidenteng Chin, kamusta ka na? Nakita mo na? Hindi ka na presidente ng Korporasyong Chin. Hindi ka na presidente ng Korporasyong Chin. Ang dalawang ito ay ang mga pangunahing shareholder ng kumpanya. Ang porsyento ng aming shares ay umabot na sa 51%. Saktong mas mataas ng 2 puntos kaysa sa iyo. Simula sa araw na ito, ang kumpanya ay ako na ang masusunod. Pinapayuhan kitang umalis na agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Presidenteng Chin, marapat lang na sumunod ka sa Agos. Huwag ka nang lumaban pa. Tama? Buong puso naming susuportahan si Qin Xiao sa pamumuno ng kumpanya. Ching Yao Chu? Sinasabi ko sa iyo, nananaginip ka lang. Umaarte lang. Hindi pa naghanap ng mas profesional. Lin Feng, anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Lin Feng, Qin Xiao, ano ang gagawin natin? Isang simpleng panlilin lang. At naglakas loob ka pang mandaya. Anong ginagawa mo? Ang Korporasyong Chin ay hindi lugar para magwala ka. Magwala? Tingin ko ikaw ang nagwawala rito. Talagang wala kang silbi. Sayang lang ang pagmamahal ni Lolo sa iyo. Pinahiya mo ang pamilya Qin. Kayo? Saan nyo itinago ang tunay na mga shareholder? Magsalita kayo. Kami ay binayaran lang ni Qin Xiao para umarte rito. Oo, wala kaming alam. Security, kaladkarin niyo ang 3 taong ito palabas, ibigay sa mga pulis, at kasuhan sila ng pangingikil at pagpepeke ng dokumento ng kumpanya para sa seryosong kaparusahan. Qin Feixiu, kapatid mo ako. Hindi na kami muling mangdadaya kahit kailan. Nagmamakaawa ako. Patawarin niyo na kami. Walang kwentang basura. Mahusay ka talagang magtago. Anong nangyari? May tao sa likod ng tabing. Director Chang? Director Lee? Nakuha pang kidnapin ni Qin Yao Chu ang mga shareholder. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Qin Yao Chu, hindi ka na makakatakas. Lin Feng, huwag kang makialam sa akin. Bakit ganito na naman ang sitwasyon? Dumating na ang elevator, di ba? Bakit kailangan pang maghagdan? Saan mo pa balak tumakas? Lin Feng, miyembro ako ng pamilya Qin. Nangangahas ka bang saktan ako? Mula sa pamilya Qin, para lang maagaw ang kapangyarihan, namimeke ka ng mga shareholder. Ikinulong mo sina Director Lee at Director Chang. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para saktan ng kumpanya. Karapat-dapat ka pa bang maging bahagi ng pamilya Qin? Presidenteng Qin, Ginoong Lin,
Napilitan lang po kami. Pinilit lang po kami ni Presidenteng Chin. Mga inutil. Lin Feng. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, mas mabuting palayain mo na kami ngayon. Kung ganoon, palabasin mo ang taong nasa likod mo. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Narito na ang mga tauhan ko. Senyorito Qin, pasensya na at nahuli ako. Punong anyin si Chiyo. Ito ba ang sinasabi mong pinakamalaking tinik sa lalamunan? Tama, sila nga iyan. Senyorito Qin, mukhang kailangang dagdagan ang bayad dahil dito. Walang problema. Tapusin mo na sila agad, ibibigay ko sa iyo ang anumang halagang gusto mo. Qin Feixiu at Lin Feng, lumuhod kayo ngayon at magmakaawa sa akin, baka sakaling patawarin ko pa ang buhay ninyo. Lin Feng at Qin Feixiu, hindi nyo inaasahan ito, di ba? Ang mga tao mula sa Anyinsi ay sadyang tinawag ko rito. Ano? Sa paradahan, sa restauran, at sa mga kainan, sa labas, lahat ng iyon ay plano ko. Qin Chu? Ano ba ang nagawa kong masama sa iyo? Bakit kailangan mo akong patayin? Qin Feixiu, ang lahat ng mayroon ka ay dapat na sa akin. Pumapanig sa iyo si Lolo. Ibinigay niya sa iyo ang pamamahala ng korporasyon. Pati na rin ang asawa mong nakikitira lang ay nagagawa na akong maliitin. At ako ang tanging lalaki sa pamilya Qin. Ako ang tunay na tagapagmana ng korporasyong Qin. Ako ang tanging lalaking anak sa pamilya Qin. Ako ang tagapagmana ng korporasyong Qin. Dahil aksaya ka lang sa pera at wala kang silbi. Wala ka ng pag-asa pa. Sa tingin mo ba ay napakagaling mo? Sinasabi ko sa inyo na ngayong araw ay walang sino man sa inyo ang makakatakas. Pinuno, nakikiusap ako sa iyo. Tapusin mo na sila agad. Napakawalang utang na loob mo. Ngayong araw ay parurusahan kita para sa ating lolo. Hey, parurusahan mo ako? Hindi nyo nga mailigtas ang sarili nyo. Tapos ay nagagawa nyo pang magyabang ng ganyan. Dahil lang ba sa mga kalawanging bakal na iyan sa inyong mga kamay? Ay matatakot nyo na ako? Kalawanging bakal? Hahaha, ang lakas mo namang magyabang, bata. Paputukin ang baril, tantarin nyo sila ng mga bala. Puminto kayo. Tingnan natin kung sinong mangangahas na bumaril. Ang iyong tauhang si Pot Siyun ay nagbibigay pugay sa Panginoong Jianchu. Ano? Siya ang Panginoong Jianchu? Ang iyong abang lingkod na si Punong Anyinsi Chiyu ay nagbibigay galang sa Punong Yanluo Dian Chiyu. Siya pala ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Tumayo na kayong lahat. Panginoong Jianchu, nabalitaan ng Anyinsi na kikilos ka na, kaya kusang loob silang sumuko sa palasyo ng Yanluo. Isang malaking karangalan para sa akin ang maglingkod sa Panginoong Jianchu. Hindi maaari. Hindi ito posible. Ikaw na isang hamak na manugang lang na nakatira sa amin? Paano ka naging Panginoong Jianchu? Lapastangan. Ang lakas ng loob mong bastusin ang Panginoong Jianchu. Kung hindi mapapasa akin, hindi mo rin ito makukuha. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Qin Yaochu, ang lahat ng iyong mga kasalanan ay may sapat na ebidensya? Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Si Xin Yaochu pala iyon. Kaya naman pala laging nagkakaproblema ang kumpanya noon. Napakasama niya. Pati sarili niyang pinsan ay binalak niyang patayin. Qin Feixiu, Lin Feng, hindi ko na po uulitin. Maaari nyo ba akong patawarin? Qin Feixiu, alang-alang kay Lolo. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Sige na. Narito na ang matandang Ginoong Qin. Lolo, narito na po kayo. Lapastangan. Paano ba kita pinalaki? Hindi ka ba nahihiya sa ating mga ninuno? Lolo, ako. Hali kayo. Itali siya at ibigay sa pulisya. Lolo? Lolo? Huwag. Huwag po. Ang pamilya Qin ay walang puwang para sa isang walang utang na loob na tulad mo. Lolo? Lolo. Panginoong Jianchu, ang inyong lingkod. Ay mayroon pa bang maaring may paglilingkod sa inyo? Ang lahat ng negosyo ng mga killer sa Jiangzhou ay ibinibigay ko na sa iyo. Opo. Masusunod po. Alis na. Bilis, 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 bilis.
Ginoong Lin. Maraming salamat sa paulit-ulit mong pagprotekta kay Fexu sa pagbubunyag mo rin sa mga krimen ni Qin Yaochu at sa pagliligtas sa korporasyong Qin. Lolo, wag na po kayong mahiya sa akin. Pamilya na tayo. Linfeng? Gaano pa ba karaming lihim ang itinatago mo sa akin? Tungkol diyan, sasabihin ko rin sa'yo unti-unti sa susunod. Ang kailangan mo lang tandaan ay ako pa rin ang manugang na nakatira sa inyo na si Linfeng. Tara, umuwi na tayo. Tara na. Xiaopong, mabuti na lang at nandito ka. Walang makapapantay sa nagawa mo. Maghahanda ako ng isang piging para sa iyong tagumpay, para malaman ng lahat kung sino ka talaga. Sige po, lahat ay susunod sa inyo, Lolo? Sige. Gagawin natin iyan pagkalipas ng 3 araw. Maluwalhating pagbati. Nandito ka rin ba? Napakaganda nga nito. Nandito na ako. Magsisimula na. Heto na sila. Presidenteng Qin, Ginoong Lin, maligayang pagbati sa inyo. Panginoong Jianchu, binabati ko ang angkang Qin sa inyong bagong tagumpay. Maraming salamat sa pag-alala. Pagbati sa inyo, Presidenteng Qin, hangad ko ang matatag na paglago ng Angkang Sin. Munting regalo lang ito. Sana ay inyong tanggapin. Napakabait ninyo. Puno ng siyudad ng Qian. Mula sa hilagang siyudad, ang puno ng pamilyang Zhao, binabati ang Panginoong Jianchu, binabati ang Angkang Sin sa paglampas sa krisis. Mula sa grupong Wang, si Wang Qingtian, binabati ang Panginoong Jianchu, binabati ang Angkang Qin sa paglawak ninyo sa ibang bansa. Mula sa Nanxiang, ang puno ng pamilyang Murong, binabati ang Panginoong Jianchu, binabati ang Angkang Qin sa pagiging nangunguna sa industriya. Global Group, si Yang Tiandu, binabati ko ang Panginoong Jianchu. Binabati ko si Presidenteng Qin sa pagpuksa sa kagawaran ng Anying. Binabati namin ang Panginoong Jianchu at Presidenteng Qin sa pamumuno sa Angkang Qin tungo sa inyong napakalaking tagumpay. Napakahusay. Napakahusay. Ang aming pamilya Qin ay laging malugod sa mga nagnanais ng tapat na pakikipagtulungan. Salamat po, Panginoong Jianchu. Salamat po, Panginoong Jianchu. Maraming salamat po. Diyos ko, silang lahat ay mula sa mga pinakamataas na pamilya sa mundo, ngunit narito silang lahat para magbigay-pugay kay Ginoong Lin. Akala ko noong una ay nakuha lang niya ang posisyon dahil kay Presidenteng Qin, ngunit ngayon ko lang nalaman na kami pala ay naging bulag sa katotohanan. Bagay na bagay talaga sila. Napakaganda nito. Fexu, sa wakas ay nakahanap ka na ng taong mapagkakatiwalaan mo sa buong buhay mo. Sa wakas ay naibalik ko na ang buo kong lakas. Mula ngayon ang buong mundo ay kikilala sa akin bilang kanilang hari.